dapat sinabi niyan last year. Parang past tense yung mga hindi niya sinasagot yung dahil dito naman tuloy ang digmaan ay aakyat na naman ang presyo ng gasolina at krudo at gasol, kerosene. Hindi niya sinasabi na yung matagal na nating gusto at pinasa na nga ng mga congresswomen, na isuspende na muna niya ang pagkolekta ng VAT at excise tax sa fuel at gasol at kerosene habang tayo ay may energy crisis, di ba? Ayaw talaga ni BBM yan tanggalin kasi diyan sila talaga kukuha ng pera para sa unprogrammed funds. Alam niyo na yung unprogrammed funds, di ba? Alam na natin yan. Parang sarili niyang budgets yan Yan ang problema. Ibibigay siyang ayuda, tigta 10,000 kayo dyan. Yung iba, mamamatay muna bago mabigyan ng 10,000 yung mga driver. Pero wala namang sinabing forever ng 10,000 the whole year. Pero ayaw niya. Ayaw niya suspendin ang pagkolekta. Isang utos lang yan sa BIR. Isang utos niya lang yan na huwag niyo munang kolektahin ng VAT at excise tax sa fuel, gasol at kerosene. Hindi na nga kailangan ng batas siguro yan. Actually, ito ni Rowena, mukhang nagkamali ho ata ang title, hindi Sona. Ano? Pinocchio trailer. Kasi palabas ng Pinocchio ngayon sa movie house mukhang ganun ang lumabas, puro kasi nungalingan. Kasi sinabi niya, we are not liars. Hindi, kasi kung iisipin nyo, yung sinasabi niya doon sa oil crisis, una-una, grabe yung pagtaas at ang bilis. Pagbaba, ang bagal. So sana man lang, yun yung binigyan niya ng pansin at sinita niya yung mga oil companies at sinabi niya, huwag naman kayo ganun kabilis magtaas. Ngayon, ramdam na naman natin kasi simula pa lang ng gera, tumaas kaagad. Pumalo talaga kaagad yung presyo dito sa ating mga kahit old stock yun, kahit old stock. I mean, sana, alam natin na sumasabay sila doon sa global market, pero dahil medyo mahirap sa buhay natin ngayon, sana man lang may konsensya. Oo. At sana yung plano rin na hindi lang yung pangmabilisan, tulad niya sa gas, sana yung plano niya sa EV, sa ay bigyan niya ng pansin. Kasi kung, di ba, tayo po nabigyan ng pagkakataon pumunta sa China. Grabe po sa China, talagang electric na, ultimong motor, electric na. Kaya no wonder, siguro, kumukuya-kuya-kuya na lang sila habang nagyegera dun sa ibang bansa dahil sila, naka-EV naman. Tayo, ano bang hakbang ng presidente para talaga lumakas ang EV? Pwede nga niya sana sabihin na, pagdating sa pag-import ng EV, bawasan natin ng tax. Para bumaba talaga. Para bumaba ng 1 milyon ng pagbili ng tas lahat ng tao bumili na ng EV. Para eventually talagang maging gano'n na tayo. Wala Masyadong generic yung kanyang pagbitaw dito na nasolusyonan, puro gano'n, hindi naramdaman. Parang future tense lahat Parang in the future pa niya gagawin. Sabi niya, by 2040, dapat kalahati na ng mga sasakyan ay electric na. Teka sir, buhay pa kaya yung mga driver dyan sa Grab sa 2040? Bago mag-electric vehicle ang mga Grab taxi? Ano, subsidized ba ng gobyerno ang pagbili doon ng mga nagtataxi na may income below ganito? Hindi mo sinasabi kung paano mo gagawin yan. Ibababa mo ba yung tax, BBM? Kagaya na sinabi ni Byron. May breaking news nga po, attorney. Nag-resign na po si Satanas. Sabi ni Satanas, eto na, masinungaling sa akin to. Sa ganito. Nawala ng trono si Satan. Grabe. Kaya ang hirap paniwalaan. Yun ang problema talaga ni BBM. The people do not believe him anymore. You know, I'm just not saying na tayo mga, middle class, hindi. Yung mga vendor, tingnan mo kanina, di ba nakita nyo na interview doon sa news, na mga tao, wala nang tiwala kung ano man sabihin niya dyan. Yes. Wala namang mangyayari dyan. In the meantime, patay na kami sa gutom. Attorney Ivana at Ina, naglabas po ng statement si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan Sinabi na. niya sa kanyang statement, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo, hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magsalita. Nanindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Maraming salamat. Ano po ang masasabi mo sa kanyang maikling statement? Hindi si Martin yan kasi si Martin hindi nagtatagalog. Si Martin English speaking. So, hindi yan si Martin. Baka naman merong dyan. Ghostwriter. Di ba? Saka general statement dyan Once Martin's back is against the wall,
kagaya nung nakaraan na nagbigay siya ng statement, he's going to throw a threat na I'm gonna take you down with me. Yan. Pero attorney, sa tingin ninyo po ba ilalaglag ni Martin Romualdez itong si Marcos? Palagay ko. Kasi that's the end of his career. Wala na. Tsaka kung makulong siya for plunder, ay wala na. Ang tagal niya kaya doon. Hindi na siya makarecover talaga. Hindi siya makarecover. So, he might as well take them all down with him. Kasi hindi niya naman pwedeng i-damage si Saldico eh. Damage na si Saldico eh. In fact, magkagalit na sila. Diba? Kaya, kung hindi makauwi si Saldico to testify, may Martin Romualdez nga ang gagawing sangkalan ni BBM. Kaya he should do it as soon as possible because, Martin also has the means. Ha? Bugado yun, ha? May sariling law office yun. Kaya BBM should not underestimate his first cousin, Martin Romualdez, because he has the means to retaliate. Gusto ko may tanong sa inyo, kung kumbinsido ba kayo doon sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang nagsulat ng nilalaman po ng kanyang SONA. Unahin muna natin si Professor Calidong. Professor? Definitely not at all, no. Para siyang rehash version ng mga previous SONA niya na nakapokus lamang doon sa retorika pero wala naman talaga komprehensibong paglalatag kung paano talaga tutugunan yung mga structural problems, no, that are present in the society at the moment, no? So I think it's really more of a defensive-minded SONA that we actually heard here, no. Hindi yung talagang naglalatag ng mga panibagong polisiya, panibagong programa, kundi it's really bent more on the continuity of the previous programs that he has already put in place, no. And I think dahil ito he is already in the 5th year, so he's trying to cement a legacy. Pero hindi ko alam kung anong klaseng legacy ang talagang binibuild niya rito because to begin with, wala naman talagang konkretong programa o polisiya siguro na maaalala natin itong ating Pangulo, no? Primarily, if we try to look at it, ang laki na naman nung kanilang inutang na pera, pero wala namang mga bagong policy directions and new programs or initiatives that are in place. So this really is going to be very problematic for us. Again, at the very least, pinapakita naman niya rito, no, na naintindihan niya yung sentimiento at yung nararanasan ng mga kababayan natin at the ground, no, yung mga nasa laylayan, pero nakukulangan pa rin ako sa kung paano talaga siya maglalatag ng mga tinatawag nating structural reforms that are sustainable and at the same time meron talagang maayos na pagpapatupad, ano, because again, nandito pa rin tayo doon sa kanyang ayuda diplomacy, which I believe is not really working at all. And marami talagang kulang dito sa kanyang SONA na sa tingin ko talagang kung siya man ang sumulat nito, no, mukhang hindi niya masyadong talagang naging pulido yung pagsusulat niya at marami siyang na-left out o maraming hindi talaga natanakay. Attorney Gonzon, siya nagsulat. Hindi siya nagsulat niyan. Kasi, di ba, ganyan yan si BBM. Ito Tagalog, nahihirapan nga. Di ba, alamano. Di ba? Hindi yan nagtatagalog. Di ba, English speaking din yan. Sa New York yan kaya tumagal at sa whatever he did in Princeton. And makikita mo na hindi talaga siya nagsulat yan. Kung sabihin sana niya na sinulat sa English na translate, hindi pa rin ako maniniwala. Kasi, yun nga, parang hindi siya capable eh. Diba? Sa tingin ko sa kanya, hindi lamang sa lack of higher education ni BBM, kundi sa kanyang discipline at at commitment, hindi siya talaga reliable na leader. Kaya tingnan mo, sinasabi ni Prof, walang mga specifics eh. Example, sabi niya amend the IPIRA law o RA 9136, pero wala siyang sinabi kung ano ang amendments na gusto niya. Sabi niya, pass the Sariling Kuryente Act. Hindi niya rin sinabi. Solar energy lang ang sinasabi niya doon. Na pati ba naman solar energy mo, gusto pa inspeksyonin ng Meralco. Bakit ganon, di ba? Systems loss, sabi niya. Tanggalin na daw yung systems loss sa Meralco bill. Paano mo tatanggalin yan? At saka hanggang kailan yan? Ano na ang ginawa mo para sumang-ayon dyan ang Meralco? So, palagay mo, ang mga Meralco will just give it to you, di ba? So that you will look good before you end your term. Siyempre, paglalaban din nila yan, pero tama naman na hindi dapat sinacharge sa atin ang systems loss na yan. Pero tingnan nyo na muna yung IPIRA law. Kasi baka, yun nga, ang problema na nagpapapasa sila ng batas na may mga loophole para sa mga business interest. Banat? Sino ba nagsabi siya nagsulat yan?
Siya. Una, Si Claire. Yung si Claire, and then tinanong siya during sa ambush. So proud pa siya niyan? Yan. Hindi, parang kasing ganun ang dating ng pagmamalaki nila eh. Sabi pa niya, di ba, Banat, na we want it to be perfect, sabi niya nga. Even last minute daw may magbabago. Oo. Proud siya. Para sa akin kasi parang, iyan ikaka-proud mo. Walang laman eh. Parang mas naniniwala nga akong siya ang nagsulat kasi ang pangit eh. Kung maganda yan, masasabi nating hindi talaga siya nagsulat. Pero sobrang walang, hindi specific. Oo. Baka nga siya, no? Parang walang touch sa ground. Parang hindi niya talaga alam. So, mas naniniwala ako sulat niya to. Kasi sulat ito ng grade 1 eh. Mas maayos. Sana man lang pinachat GPT nyo, mas maayos-ayos pa siguro. Madagdagan pa ng details yan. Masyadong generic yung ginawa ninyo, tapos proud pa kayo. Nakakaya naman kayo ng ganyan. Hindi niya sinasabi din, Prof, what do you think of this? Na yung next year's budget, ano yung ito yung SONA, yung State of the Nation niya, di ba, present dapat. Pero may mga past tense siya, like that war that caused the energy crisis, which is still ongoing. Wala siyang, in the future, okay, from now up to the time that I end my term, gusto ko ang budget, ganito, di ba? At saka yung tax reforms, ganito, klaro, especially the budget, kasi humingi siya ngayon ng 7 trillion ba yung hinihingi niya, Prof, for next year? At sa 7 trillion na yan, hindi niya sinasabi na for the next year's budget, ang gusto ko sana na ipasa ng Congress, ayun ay pinag-aaralan namin na this much to education and that will go specifically to where, di ba? To building more classrooms, di ba? Parang sa ngayon kasi, Prof, hanggang ngayon kulang pa rin ang classrooms eh, di ba? Yung housing nga niya eh. Yeah, totoo po yan. Target niya 1 million, I agree nakabid with sa that. 500,000. Pinagmamalaki niya pa yun. In fact, Attorney Rowena, yung 700 billion na inilagak sa DepEd, kung maaalala natin, napakalaking amount nun, pero ang problema kasi dito, hindi lamang yung amount, pero yung absorptive capacity talaga ng departamento. Are they really capable and are they really competent enough to actually make ample use of this money, no? Na hanggang ngayon, yung problema natin from way back, problema pa rin natin ngayon, despite and in spite of the higher budget allocation dito sa DepEd. So talagang meron talagang problema, may disconnect, no, doon sa retorika na binabanggit ang Pangulo, doon naman sa actual na nangyayari on the ground. And I think he's trying really his best to be a leader or a president that is focus on employing good governance. Pero alam naman natin na hindi ito yung nangyayari on a day-to-day basis, no? Because his government is really dead set more or less in politics, no? At hindi talaga sa governance. So I would say that the State of the Nation address of the President, to borrow his word, is actually a disarray at the moment. It's actually in disarray. Hindi talaga nakatawid ng tama sa publiko. At saka, Prof, wala siyang dapat sisihin na bakit hindi napapasa yung mga priority bills niya. Kasi yung anak niya ang majority leader dyan, si Sandro. Sino ang masisisi niya? Ako, mali yan ginawa nila na si Congressman Sandro nilagay nilang majority leader. Di ngayon wala na siyang way out. Wala ka nang ibang sisihin dyan, BBM. Wala na si Romualdez eh. Ngayon, nagsisisihin ng tao, anong ginagawa ng majority leader na anak mo? Bakit hindi to napasa yung priority bills mo? Dalawa lang yata napasa eh. Attorney Rowena, yung 700 billion na inilagak sa DepEd, kung maaalala natin, napakalaking amount nun, pero ang problema kasi dito, hindi lamang yung amount, pero yung absorptive capacity talaga ng departamento. Are they really capable and are they really competent enough to actually make ample use of this money, no? Na hanggang ngayon, yung problema natin from way back, problema pa rin natin ngayon, despite and in spite of the higher budget allocation dito sa DepEd. So talagang meron talagang problema, may disconnect, no, doon sa retorika na binabanggit ang Pangulo, doon naman sa actual na nangyayari on the ground. And I think he's trying really his best to be a leader or a president that is focus on employing good governance. Pero alam naman natin na hindi ito yung nangyayari on a day-to-day basis, no? Because his government is really dead set more or less in politics, no? At hindi talaga sa governance. So I would say that the State of the Nation address of the President, to borrow his word, is actually a disarray at the moment. It's actually in disarray. Hindi talaga nakatawid ng tama sa publiko. At saka, Prof, wala siyang dapat sisihin na bakit hindi napapasa yung mga priority bills niya. Kasi yung anak niya ang majority leader dyan, si Sandro. Sino ang masisisi niya? Ako, mali yan ginawa nila na si Congressman Sandro nilagay nilang majority leader. Di ngayon wala na siyang way out. Wala ka nang ibang sisihin dyan, BBM. Wala na si Romualdez eh.
Ngayon, nagsisisihin ng tao, anong ginagawa ng majority leader na anak mo? Bakit hindi to napasa yung priority bills mo? Dalawa lang yata napasa eh. True, yeah. Well, I think, Attorney, kasi nga yung kanyang gobyerno is really focused too much on the political noise, no? Medyo nalunod talaga sila dun sa political infighting, because they really bent on trying to prevent the Duterte train from really launching and reaching full steam pagdating ng 2028. Yun lang talaga ang focus eh. Tama. Wala nang iba. Kaya ito ay nakita at naunawaan ng ating taong bayan. Kaya nagre-reflect doon sa kanyang napakababang trust and satisfaction rating, no? At least na-notice niya to, no? Kaya pilit niya tayong pinapaniwala na mayroong gagawin siyang reforma to resolve this. Pero at the end of the day, hindi natin yung narinig dito sa zona na to, no? Nakakalungkot lang din na itong si Martin Romualdez talagang inilaglag na ng kanyang pinsan. Pero I'm still quite skeptic, no, about these things, no? Baka kasi meron talagang internal agreement lang talaga na nangyari between the magpinsan. And I really hope na talagang kung gaano kabilis na ipakulong yung kanilang mga kalaban, no? I'm referring to Dante Marcoleta, Senator Dante Marcoleta, and former Congressman Mike Defensor. Sana ganun din kabilis, no, lumakad yung gulong ng hustisya sa mga kakampi nila, which of course is doubtful at the moment. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman si Martin Romualdez ang dapat kinall out ng Pangulo, no? Kasi nandoon sa mismong bulwagan na yun, napakarami dyan mga kongresista na involved na inaantabayanan ng taong bayan na sana natawag, nabanggit yung pangalan pero hindi niya nagawa, no? So I think dito meron talaga tayong mga hindi narinig dito sa talumpati na ito. Profe, to space and host the country's first spaceport. Gusto niya magkakaroon tayo ng rocket launching doon next year and a partnership with a South Korean aerospace company. Unahin mo na si Atty. Bonson kasi nakakatawa. Ay, yung paksilika mo, hindi niya sinasabi sa atin, ano ba talaga yan? Bakit hindi naglalabas ang gobyerno natin ng isang magandang video primer na explain sa atin ano ba talaga yan? At magkano ang cost dyan sa atin? Magkano ang kikitain? May kontrata ba yan? O ano ang mga, may covered ba yan ng ng mga, what do you call this, incentives niya? Kasi baka maglagay pa siya ng pera dyan para ayusin yung mga kalye ng paksilika na yan, di ba? Eh di, bawas na naman sa atin yun, di ba? Sa taxpayers' money yun. Eh wala siyang transparency dyan. Sabi nila, it will add 180,000 jobs for Filipinos. Ito na naman space program niya. Baka sabihin na naman niyang, it will add 50,000 jobs for Filipinos. Eh teka muna, lahat ng mga space, mga physics, mga scientists natin marami nang na-recruit ng ibang bansa dahil wala naman talagang kapalaran sila dito. Yung mga talino nila ay nasasayang lang. Kaya, kung sa Bisaya ba, katayog-tayog ba? Ang taas-taas naman yan, BBM. Hanggang ano lang kami, trabaho lang hinihingi namin. Mga rocket ship pa ang bibigay mo sa amin. Bigyan mo lang trabaho mga tao. 2.5 million. Magkano ba naman ang space program na yan? Baka gumastos ka pa. Uli, lalagyan mo pa ng budget yan. Kaya hindi ako naniniwala dyan. Masyado na tayo niyang pinapa-impress dyan sa kanyang, kunyari, may ambition siya talaga ba? Yan, talagang visionary siya. Pero mo yan, may nuclear energy program, may space port program, ano ba? BPM, parang, ano ka ba? Nasa Fantasy Island ka ba o Marvel Comics ka pa rin? Alam niyo, Tony Rowena, kung ano nangyari dyan? Umepekto na. Kung ano man yung tinake niya before. Noong una medyo seryoso pa Nung bandang dulo, umepekto. Uy, sabihin ko ito, rocket. Parang naging high na gano'n. Oo. Yun mo yun, rocket port? Rocket. Baka rocket na rocket. Hindi rocket. Hindi kasi ang matindi dito tren nga hindi ka makagawa Oo. Tapos rocket pa. Ano ba? Parang sabog ka ba? Hindi, nagtatanong lang naman Oo. Kasi Ano pang ba? salitang sabog yun Mukhang it's too high, you know? High na yan for us High na high. Di ba? Professor Calilong, would you like to add? Natatawa rin si Prof Very ambitious, Actually, wala naman siguro tayong pagtatalunan. Kung nandoon tayo sa level na siguro kahit paano masasabi nating may kaya or may kakayahan, I mean, hindi natin sa minamaliit ang Pilipinas, pero wala pa talaga tayo doon sa ganong estado, These are postmodern issues, post-materialist issues na talagang wala pa tayo roon para tugunan, because yun nga yung fundamentals, yung basics na lang muna. I mean, you're going to send a rocket ship out in outer space, but then again, there are thousands of Filipinos languishing in poverty and having nothing to eat, diba? Parang para na ba tayong North Korea ngayon? I mean, is that really how he would want the Philippines to be like, diba? So
again, it's really about priorities, no? Kung talagang gusto niya na makilala o mag-lead ng isang legacy, definitely hindi ito yon, no? So I think I agree with that, yung pinabanggit ni Attorney kanina, na mukhang masyadong mataas, no? At ibang high yung gustong ipakita sa with this vision of his, no? Maaring mangyari, but definitely not now. Not in his now term. when we are actually facing so many problems. Yeah. Not in this time again, and I think maybe not in this era. Doon sa sa mga sinabi ng ating kagalang-galang na Pangulo. Mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo. Ayaw nilang tinatawag to ng BBM, kailangan daw PBBM, President Bongbong Marcos. Anong masasabi mo doon sa kanyang pauna na binanggit patungkol sa wala daw pamilya sa kanya, parang ginaya niya yung yung sinabi ni daw kamag-anak, kailangan daw gumulong ang batas. At Ma'am Lorraine, Doc Lorraine, ano masasabi mo? Napanood ko yun, ang tingin ko talaga, the whole thing, it's really too late, for Bongbong Marcos. Tapos na siya. Kasi yan ang ibig sabihin ng negative 27. Bawat bukas ng bibig niya, hindi na naniniwala ang Pilipino. At hindi yon yung sasalita lang, Kasi ang hilig niya magsalita ng ganyan. Pero ano ba yung lived reality natin? Ano yung nakita nating bangungot na ginawa ni Bongbong Marcos? Yung SONA niya last year, he promised, di ba, na ayusin niya yung corruption, yung ganyan, di ba? Yung sinabi niya, mahiya naman kayo, yun yung sinabi niya, di ba? Pero ano nangyari in that, from 2025 to 2026, di ba? Inaresto at prineso yung mga nagtotoong at sincerely na naghahanan tungkol sa project, di ba? At saka yung mga whistleblowers, yan yung namemeligro ang buhay ngayon, di ba? Ano pa, di ba? I think that the Filipino people have already made up their minds that it is Bongbong Marcos, so is the mastermind of the plunder, the biggest, the historic plunder of the Filipino people, and no amount of mag-speech siya dyan, wala na yon, tapos na. Para yung sinasabi ni Adyong na i-BBM daw natin itong taong ito, na talagang trinaydor ang Pilipinas, tapos na rin. For a lot of Filipinos, hindi na siya president kasi tinanggal mo na yung tiwala mo Kaya naalala ko, nung trabaho ako kay PRRD, yung tiwala ng Pilipino, yan yung pinaka-precious kay PRRD, Lagi niya sinasabi, ito yung pinangako ko Lagi siyang ganun, kung ano yung ipinangako niya, gagawa siya ng paraan at pag humihingi siya ng tawad. Sinabi ko, 6 months ng term ko, mawawala na yung drugs na hindi ko akalain, but he was apologizing, and yet, all those things na ipinangako niya, talagang tinupad niya, and over and beyond that, di ba? Pero ito, parang we're looking at of course, there's a speech, di ba? Pero tignan natin yung kalahatan niyan. Negative 27, And he said, hindi daw sila liars. But the Filipino people, Bongbong Marcos, have already made up their minds about you, You are a liar. And you have really failed the presidency. So you're there, you're talking about all of this, and yet, what you've shown in the last year is terrible. Terrible, So, that's my take. Kahit na ano pang sabihin niya, we could have saved this, Kung sinabi niya na inako niya, nagsinahin ko yung budget na yan, etc. Iniinsulto niya yung katalinuhan ng Pilipino. Is insulting our intelligence at hindi yan patatawarin ng Pilipino. Hindi patatawarin. At yung ang daming disconnect, pero kahit na doon na muna tayo, okay, so doon na muna tayo, doon sa sinabi niya na hindi sila mga sinungaling. Wala, the Filipino people have already made up their minds. You are a pathological liar. Sorry, that's it. Yeah. Ito ang eksaktong sinabi niya, attorney, para sa iyo. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Masakit man sa akin ito, pero kailangan nating gawin ang tama. Anong take mo dyan, attorney? Actually, naniniwala ako doon sa sinabi niya. Hindi talaga siya pangulo ng kanyang pamilya. Hindi siya leader ng kanyang pamilya. Hindi siya ang padre ng pamilya. Ilang taon na? Since 2022, 23, 24, 25. Ngayon, 26 na. 5 taon na. Pinakita niya, pinabayaan niya yung buong pamilya niya na babuyin ng ating pamahalaan. Na babuyin ng ating lipunan. Pinsan niya, Speaker of the House, ano pinagagawa? Maglolokohan pa ba tayo na wala silang kinalaman doon? Saldico lang? Paano gagalaw si Saldico? Saldico was a nobody. Sino naglagay dyan para maging Appropriations Committee Chair?
At sasabihin nila walang kinalaman ng kanyang pinsan. At palagay mo gagalaw yung pinsan na yun. Kaya naging speaker yan kasi pinsan siya ng presidente. Tapos ano pa? Palagay ko, hindi naman sikreto na kung pagtatabihin mo yung mag-asawa, si Marcos at ang kanyang asawang si Lisa, alam naman na natin kung sinong nakapantalon dyan. Mukhang iba ang nagpapatakbo. At kahit sa usapan sa loob ng gobyerno, taluhin mo na ang presidente, wag lang yung misis. Dahil yung si misis ang nakakaalam. Si misis ang medyo may utak dyan. Siya ang nagpapatakbo at kung siya ang utak dyan, ibig sabihin, alam niya rin lahat ng nangyayari na yan. Kaya nga parang may away pa yung pinsan eh. Ang mag-aaway, hindi pala. Parang ang may away, hindi yung magpinsan, ngunit yung asawa at yung pinsan. Anong pinagawayan nila? Sino yung mas mangungurakot sa atin? Sino yung mas mas makikinabang? Mukhang yun ang pinag-awayan nila. Kaya totoo yung sinasabi niya na hindi siya ang pangulo ng kanyang pamilya. Dahil wala siyang liderato pinakita, pinabayaan niya na mag-rampage yung kanyang pamilya na ikinasira ng ating lipunan, ng ating pamamahala, ng ating gobyerno. Walang magsasalita siguro sa mga nakaupo ngayon. Pero usap-usapan yan ng pati sa appointments, sa pagpapatakbo. Darating ang araw, makapagsalita lang yung mga yan, lalabas ang katotohanan. So totoo na hindi siya pangulo ng kanyang pamilya. At hindi rin siya pangulo ng bayan. Alam mo, ramdam mo yung pinagkaiba na nung panahon ni PRRD? Alam mo siya yung pinuno ko, hindi lang pangulo. Siya ang pangulo, siya ang tatay. Ngayon wala nasaan ka? Sa kanya, basta ako ang presidente, call me the honorable president, call me your excellency. Basta presidente siya, nasa kanya yung honor of the title, happy na siya doon. Bahala na kayo dyan. Wala na akong pakialam sa inyo. Coach Oli, merong statement. Actually, sagot si Martin Romualdez patungkol dito sa sinabi ng kanyang pinsan. Nabasa mo ba yung post sa Facebook? Anong masasabi mo dyan? Nasasaktan ako. Nasasaktan Oo, ka. dalawa silang nasaktan, ha? Oo. Kasakitan yung dalawang kawakan, ha? Ipaiyak. Hindi umano. Parang maiyak-iyak pa si Bongbong Marcos, no? Pero ito lang aabangan natin. Pagka hindi nakulong si Romualdez, lahat yan. Play lang yan. Lahat lang, mamaya. Lahat yan, drama lang po yan. Kasi nakakagulat. Naalala natin nung binanatan ng ombudsman at kakasuhan, etong si Romualdez, nagtantrums. Nagtantrums si Romualdez eh. Oh, parang hindi ako babagsak ng nag-iisa. Samantala ngayon diniin ka sa SONA, tapos Nakakahiya yun, ano? nakakaya, tsaka pati pamilya nadamay. Tapos, ang sagot mo lang, nasasaktan ka? Umpisa pa lang, alam na natin ang kakahinatnan nito. Wala talaga tong dulo. Kaya nga, medyo nafe-feel ko yung mga vloggers ngayon ni Bongbong, yung mga BBM vloggers. Hirap na siguro silang ipagtanggol to. Kasi dyan pa lang, talagang, alam mo, may nakapagsabi sa akin, wag po kayong maano, ha? Kung sino yung nagsabi sa akin. Sabi mo. Pero totoo to, Oo. napansin ko, bakit yung mga BBM vloggers parang mukhang dugyot? Hindi nga sila naglalamangan. Hindi kasi alam mo kung bakit? Ang hirap talaga ipagtanggol. Paano mo ipagtatanggol yung ganito? Tanga lang ang magtatanggol sa ganyan. Or, may karga ka. Or, nag-rage baiting ka kasi galitin mo lang yung Duterte. Kunwari, wala kang kwentang vlogger. Galitin mo yung Duterte, dadalawin ka na eh. Kaya pag ako nalaos, bawanatan ko yung Duterte. Edi, dadalawin na. But seriously, it's impossible na ipagtanggol mo na yung ganitong klaseng tao kung ikaw nasa katinuan.